Napapansin ko kasi tuwing may engkwentro sa mga ebwa, nangyayari yun eh. O kaya pag may stressful na pangyayari sa akin. Nakikita mo ang kinabukasan. Isa kang manlalakbay. Ginagamit ng mga manlalakbay ang isip nila para silipin ng kinabukasan. Sabi niya, bilang na daw ang araw nating mga albularyo. Lahat daw ng pumipigil sa kanila. Maghihiganti daw yung pinuno nila. Magandang araw sa lahat ng nakikinig dito sa inyong channel, Miss Clar. Hayaan niyo po sana akong ibahagi ang nangyari sa akin 1 dekada na ang nakaraan. Umuwi ako sa baryo namin pagkatapos ng klase dahil simula na ng bakasyon. Hindi na dapat ako luluwas ng Maynila para mag-aral dahil ayokong iwanan si nanay sa probinsya. Pero dahil may nag-sponsor sa akin sa isang eskwelahan sa Maynila, agad ko na itong kinagat. Naulila na ako sa maagang edad at ang nanay na sinasabi ko, si Nanay Carmen. Isa siyang sikat at batikang albularya sa aming baryo at napakalaking utang na loob ko nang ampunin niya ako dahil napakabuti niya sa akin. Masasabi ng ilan na maswerte daw ako dahil kahit ampon lang ako, maraming nagnais na tumulong sa akin. Mula sa pagkupkop sa akin ni nanay hanggang sa libreng scholarship ay para bang tinuhog ko na ang lahat ng biyaya. Pero yun lang ang akala nila. Dahil hindi nila alam, isang malaking kalbaryo ang pinagdaanan ko para lang mapatunayan ang sarili ko. Ako nga po pala si Angelo at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nako! Nandito na si Carmen! Nandito na yung albularya! Salamat naman! Nay, kanina ka pa pala inaabangan dito? Abay oo, nung isang araw pa nagsimula ang lamay eh. Ilang araw na yung mga yung balisa. Balisa po? Bakit naman? Mukha namang hindi kasi ang dami nagiinuman at nagsusugal eh. Ang ingay pa nga nung iba oh. Parang nagpa-party pa nga yung pinuntahan natin, hindi burol. Hindi mo ba napapansin? Kahit may nagluluksa hindi nila pinapatahimik ang mga maiingay. Dahil yan sa mga kasabihan tungkol sa mga nangunguha ng mga tao sa lamay. Ho? Paano pong kinukuha? Hindi ka ba nakikinig sa mga pinagsasasabi ko kanina? Ikaw talaga, Angelo. Pakinggan mo naman ang mga sinasabi ko. Sorry po, Nay. Inaantok po kasi ako eh. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Ano ba nangyayari sa'yo at lagi kang ganyan ngayon? Lagi kang lutang o kaya naman may iniindang sakit sa katawan? Pasensya na po. Hindi ko din alam kasi. Pag ganyan ka ng ganyan, hindi na kita isasama sa trabaho ko. Mapanganib ang kinakaharap ko lagi. Kailangan listo ka. Hindi natin sigurado kung anong klaseng elemento o nilalang ang kailangan nating harapin. Diyos ko, baka ikaw pa ang kailangan kong alagaan sa gitna ng gulo. Hindi po. Hindi nyo na po ako kailangan asikasuhin. Ako na pong bahala sa sarili ko. Pangako, maaasahan nyo po ako. Sana nga. At delikadong trabaho ang pagiging albularyo dito sa atin. Lalo na sa panahon ngayon. Naglipa na ang mga salot. Tingnan mo itong baryo natin at yung mga kalapit bayan. Hindi ko na malaman kung paanong hati sa katawan ko ang gagawin para lang matulungan ng lahat. Nauubos na ang mga matitinong albularyo dito. Tutulong po ako, Nay. Ay nako, paano mo ko tutulungan kung hindi ka nakikinig sa akin? Ang sabi ko kanina, bago tayo magpunta dito, kailangan nating magmatsyag dito sa lamay ni Mang Pedro. Aba Angelo, dapat alerto ka. Kahit anumang senyalis ng ebwa, sabihin mo agad sa akin. Malinaw ba yon? Nakalimutan mo na kung anong mga senyalis, no? Ay nako. Pasensya na po. Nahihilo nga po kasi ako kanina nung nagsasalita po kayo. Hindi ko lang naman kanina sinabi ang tungkol dito.
Ilang linggo ko na silang kinakalaban, Angelo. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Nay, nakafocus kasi ako sa eskwelahan. Kakatapos lang po ng exam kaya kahit nagkakwento kayo sa nangyayari dito, pag tumatawag sa akin, hindi ko na masyado napapakinggan. Pasensya na ho. Pero ngayon bakasyon na. Dito na talaga ako. Magsasanay ako para maging albularyong katulad mo, Nay. Ang tanong ay kung kakayanin mo ba? Hindi mo nga matandaan kung anong aswang ang haharapin natin. Ay nako ka talaga, Angelo. Minsan napapaisip ako kung bakit pa kita inampun eh. Grabe naman kayo, Nay. Kahit papano, mahal niyo naman ako ah. Huwag mo itanggi yan. Eh hindi mo ako madadala sa mga pangiti-ngiti mong yan, Angelo. Sumasakit na ang ulo ko sa'yo. Sige na, Nay. Promise. Makikinig na ako. Ano po bang binabantayan natin ngayon? Bakit tuwang-tuwa yung mga tao na dumating ka dito? Dahil anak, kailangan nating bantayan ang bangkay. Ho? Bakit naman? Ang mga ebwa, uri sila ng malalakas at malalaking aswang. Pero imbis na sariwang laman ang gusto nila bangkay ng tao ang inaasinta nila. At saan pa ba may bangkay? Di sa burol. Sa mga sementeryo din at morgue, di ba? Tama! Pag ginagamit mo naman pala yung kokote mo matalino ka din. Ang problema lang talaga nalilimutan mong gamitin. Medyo lang naman po. Pero ano po ba itsura nila? Anong dapat kong abangan dito sa lamay? Ano po bang sinyalis na malapit na sila? Sobrang masangsang ang amoy. Doon mo malalaman na malapit na sila. Kumakain sila ng patay kaya parang amoy patay na hayop din sila. Lalo na yung mga bibig nila. At sa itsura, nako, nakakakilabot. Dahil malaki sila at mukhang mabagsik. Diyos ko, Nay. Ganyan pala yung kakaharapin natin dito. Nay, hindi ako handa. Natatakot ako. Nangihina yung kalooban ko. Huwag kang ang duduwag-duwag. Hindi naman siguradong andito. Kaya nga magbabantay tayo in case lang na dumating. Ayan na yung asawa ni Mang Pedro, si Elsa. Papalapit na sa atin. Huwag kang lelembot-lembot ha, Angelo. Maraming salamat sa pagdating ninyo, Carmen. Ginawa na namin ang mga binilin mo para ingatan ang bangkay ng asawa ko. Yung si Bat at Bolo, nilagay ko na sa loob ng kabaong. At nagsisindi kami ng mga kandila lalo na paggabi. Sa ngayon, wala pa kaming namamataan. Pero sa kabilang baryo daw, meron ding burol doon. May mga nakakita daw na umaaligid kagabi. Ha? Kina Jerry ba yung sinasabi mo? May sakit siya ngayon Hindi makakapagtrabaho yun. Mahihirapan ang anak niya kung siya lang ang nandun. Nay, anong kailangan nating gawin? Kailangan kong magpunta doon sa lalong madaling panahon para matulungan si Carla, yung anak ni Jerry na albularyo. Hindi niya kakayanin pag may umatake doon ngayon. May sakit ang tatay niya. Sasama po ko, Nay. Wag na, Angelo. Wag nating iwanan ng lamay dito. Kailangan may bantay pa rin. Ako na lang ang magpupunta doon at ikaw ang tumao dito. Nay, iiwanan niyo ako dito? Naku, first time ko sa ganito. Ano ka ba naman, Angelo? Lakasan mo ang loob mo dahil kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko mahahati ang sarili ko sa dalawang lamay. Kaya mo ba o hindi? Maaasahan ba kita? Sige o, Nay. Hayaan niyo. Ako na magbabantay dito. Kaya mo yan, iho. Nung nasa edad mo ko, napakarami ko nang napatay na mga aswang. Lalaki ka pa, kaya mas malakas ka sa akin. Total naman andun daw sila sa kabilang baryo. Mas mapanganib doon. Sige po, ako na dito. Yan, mabuti. Kailangan mo lang namang magbantay para mapanatag ako. At hindi na ako nag-aalala na may nangyayari dito habang nakikipaglaban ako doon. Wala kang ibang gagawin kundi panatilihing nakasindi ang mga kandila. Bakit po yung mga kandila? Dahil takot sa apoy ang mga ebwa. Okay po. Basta pala may kandila, hindi sila lalapit eh. Sige po,
Basic na basic sa akin yan, chicken. Ako na pong bahala dyan. Pero wag kang pakakasiguro ha. Marami silang paraan para makalagpas sa ating mga depensa. Mag-iingat pa rin kayo dito. Opo, Nay. Ingat po kayo. Ayos-ayosin mo dito, Angelo anak. Kung hindi malilintikan ka talaga sa akin. Opo, Nay. Sige na po. Kinakailangan na po kayo sa kabilang baryo. Batikang albularya si nanay. Kaya naman nung sinabi niya kahapon na tuturuan niya ako at magsisimula na ang pagsasanay ko bilang albularyo ngayong bakasyon, talagang hindi ko na pinalampas. Pero ngayon na mag-isa na ako dito sa lamay at malapit nang maghating gabi. Sa totoo lang, medyo hindi ko talaga alam ang gagawin, maliban doon sa binili niya. Lumayo na lang ako sa mga umiinom ng alak at nagsusugal sa ilalim ng tolda dahil baka maaya pa ako na uminom. Rumonda na lang ako sa paligid ng bahay para may pakinabang ako. Gusto kong patunayan ang sarili ko kay nanay na hindi siya nagkamali ng ampunin niya ako nung bata pa lang ako. Kaso, bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitan akong sumilong sa loob. Okay na sana ang lahat. Pero biglang namatay ang ilaw. Nabalot ng kadiliman ng buong lugar. At ang natitirang ilaw na lang ay galing sa mga kandila sa loob ng bahay. Diyos ko po, nawala ng kuryente. Napakalakas kasi ng ulan. Naku naman. Ngayon pa talaga nag-brown out. Hindi bale. Mabuti naman may kandila pa rin. Kaso, ang lakas po talaga ng hangin. Baka maihip yung mga kandila eh. Sandali lang po, Aling Elsa ha. Isasarado ko lang po yung mga bintana. May kaguluhan sa labas. May mga nag-aaway. Huminahon lang po kayo. Maayos din yan. Dito lang po kayo sa loob. Huwag kayong lalabas at baka madami pa po kayo sa gulo. Nako iho, malapit na silang magsuntukan. Pigilan natin sila. Huwag po kayong lumabas. Ako na pong bahala. Hampas ng hangin at buhos ng malakas na ulan ang sumalubong sa akin paglabas ng bahay. Nadatnan ko ang mga kalalakihan na nagsisigawan at inaambahan ng isa't isa. Pumagitna ako at isa pang babae para hindi magsabong ang mga ito. Pero nagtagpo pa rin ang mga lalaking galit na galit sa isa't isa. Sinubukan kong hatakin ng babae na nasa gitna ng gulo. Pero kasabay ng pagkulog at kidlat sa kalangitan, napahawak na lang ako sa aking ulo sa sobrang sakit ng pagitan ng aking mga mata at gumuguhit pataas ng tuktok ng ulo ko. Pilit kong kinukusot ang aking mga mata dahil sa nakikita kong mga kumikislap na puting ilaw kahit nakapikit ako. Parang may nagmamartilyo sa aking bumbunan kaya napaluhod ako. Dito na ako nasuntok sa mukha ng isang lalaki. Hindi ako nakaiwas. Sa lakas ng pagkakasapak sa akin, nangilo ang bungo ko at napakain ako ng lupa. Sa gitna naman ito, patuloy ang mga ilaw sa likod ng aking mga mata. Nag-iiba pa ng mga kulay. At para bang may mga nakikita ako kahit nakapikit naman ako. Narinig ko ang sigawan at malakas na kalabog sa loob ng bahay bago ako nawala ng malay. Diyos ko po! Tulungan niyo ako! Tumawag ang kabaong! Angelo! Angelo! Po. Tumayo ka nga dyan, hoy! Ano ba nangyari sa'yo? Nay, nakabalik ka na. Aray, ang sakit po ng ulo ko. Anak na, ano bang pumasok sa kukote mo at pumagitna ka sa suntukan? Tingnan mo ang nangyari sa'yo at lalo na sa binabantayan mo. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Sa gitna ng guloy na iwan mo ang bangkay ni Mang Pedro. Hindi ba't sinabi ko ang bangkay ang babantayan? Ayan tuloy. Diyos ko, may ebon nakapasok, Nay. Oo, at tinaob niya ang kabaong ng patay. Mabuti na lang at nakarating na ako. Pero nagawa niyang kagatin si Mang Pedro. Ang kamay ni Pedro, nawawala. Diyos ko, Pedro, patawarin mo ako. Sorry ho, Nay. Nakatakas ang ebwa Angelo. Natangay niya ang kamay bago ko pa siya magawang habulin.
Kulang-kulang na si Pedro! Ano pang dahilan kung bakit kayo nandito? Bakit pa pinagkatiwalaan ko ang mga lalaban sa aswang kung natangay pa rin ang kamay ng mister ko? Umalis na lang kayo dito! Pasensya na po kayo. Pasensya na talaga. Angelo, halika nga dito. Ako sasapak talaga sa'yo. Hindi ako inabot ng kamao ni nanay pero nakuha niya akong batukan. Napayuko na lang ako sa hiya at dito na ako napatingin sa kabaong ni Mang Pedro. May uwang ito. Nabuksan ng ebwa ng mataob niya. Ang mga bakal na sandata nakakalat sa sahig. Mistulang walang kwenta dahil hindi ko nagamit. Pinagmasdan ko ang braso ni Mang Pedro. Warak na ito. Tanggal ang kanyang kamay at may natirang ilang mga daliri sa sahig na siya namang pinulot ni Aling Elsa. Napaiyak na lang siya sa sinapit ng kanyang mister. Sinubukan ko ulit humingi ng patawad pero natabunan ito ng kanyang pag-iyak at pagpapaalis sa amin. Tumahimik na lang ako dahil hindi ko magawang magpaliwanag kay nanay. Dahil kahit ano namang sabihin ko, natangay pa rin yung kamay. Tinanggap ko ang sermon ni nanay hanggang sa pag-uwi namin. Mas masaklap pa doon. Kahit galit siya ay haplos-haplos niya ang aking ulo. Dahil sinabi kong sumakit ito. Lalo pa akong nadismaya sa sarili ko. Dahil hindi na nga ako nakatulong. Alagain pa ako. Angelo anak, alam kong unang araw mo pa lang sa trabaho. Kaya pasensya ka na rin at napagalitan kita sa lamay. Nabigla lang ako sa mga nangyari. Alam mo namang mabilis ang kilos ng kamay ko. Nabatukan patuloy kita. Siguro nagulat lang ako sa nadatnan ko pagbalik ko. Kasalanan ko naman po talaga. Dapat inuna ko po yung bangkay. Hindi na dapat ako nangailam sa gulo sa labas. Ay nako, hayaan mo na yon. Tapos na. Pero paano na po sila? Paano ko kung bumalik na dun yung ebwa? Hindi ko din alam. Pero yun ang desisyon nila. Ano bang magagawa natin kung nawala na sila ng tiwala sa atin? Maiba ako. Kamusta na yung ulo mo? Masakit pa rin po pero hindi gaano. Kanina talaga, iba po yung sakit Ngayon lang ako nakaranas ng ganun sakit. Parang binibiyak po yung ulo ko. Hindi ba't ilang linggo na yung mga iniinda mong sakit? Baka kailangan na nating magpa-check up kahit sa klinik lang sa bayan. Naku, wag na po. Gastos lang yun. Mawawala din to, Nay. Baka kailangan ko lang ng tulog. Babawi po ako bukas. Di ba may pupuntahan pa tayo? Imbis naman na nabubulahaw ang trabaho natin sa paganyan-ganyan mo, ipahinga mo na yan. Huwag ka nang sumama sa akin bukas. Hindi po. Sasama ako bukas. Babawi talaga ako, Nay. Hindi po talaga ako papalpak. Ay, nako. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng tulong mo Hindi ko mawari pero kahit gaano karaming ebwa na ang napapatay ko. Parang imbes na kumonti sila dumadami pa. Ngayon na masama pa ang lagay ng albularyo sa kabilang bayan. Ako na lang tuloy ang natitirang lumalaban sa kanila dito sa atin. Hayaan nyo, Nay. Kailangan ko lang talaga bawiin yung lakas ko. Bukas sigurado okay na ako. Pero iba ang balak ng aking katawan. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Dahil kinagabihan, parang latang-lata ako. Wala naman akong lagnat o kung anumang sakit. Nararamdaman ko na rin ang pagkirot ng ulo ko. Uminom na ako ng paracetamol pero parang walang epekto yon. Hanggang sa paghiga ko, nararamdaman ko na naman ang sakit na nagmumula sa pagitan ng mata ko paakyat ng ulo ko. Para bang pinipiga ang utak ko, kaya pinilit ko na lang na makatulog. Sa puntong ito, buong akala ko na nanaginip ako. Lucid dreaming ata ang tawag nila dito. Dahil sa kadiliman lang ang nakikita ko. Maya-maya pa, napasulyap ako sa taas, sa kalangitan, dahil humawi ang mga ulap. Lumabas ang buwan at nagkaroon ng konting liwanag.
Dito ko ito unang namataan sa malapitan. Ang ebwa. Gamit ang mahahaba nitong kuko, may hinuhukay siya sa harap ng isang puntod. Lumapit ako para tingnan ang pangalan sa puntod. At dito na siya napasulyap sa akin. Umangil ito ng malakas sa akin na siya namang ikinatakot ko. Sa aking kapaligiran, ramdam kong mayroon pang ibang nakamasid. Nanigas ang katawan ko habang tumayo naman ito at nagsimulang lumapit sa akin. Angelo anak, gumising ka na dyan. Kung sasama ka sa akin ay kailangan na nating umalis. Bumangon ka na. Kanina ka pang natutulog dyan na ba? Nay? Nay, sorry. Ang bigat kasi ng katawan ko eh. Ano ba nangyari sa'yo? Tanghali na hindi ka pa bumabangon. May sakit ka na naman ba? Hindi po, Nay. May nakita ako. May nakikita po kasi ako eh. Pawis na pawis ka. At Diyos ko, bakit ka nanginginig? Nay, nakita ko po yung ebwa. Ha? Nandito? Nakulintik na. Baka sinundan tayo pa uwi. Hindi. Pero nakita ko siya, Nanay Carmen. Parang sementeryo. May puntod eh. Ngayon lang po mismo. Nakita ko talaga siya. Paano? Baka naman nananaginip ka. Baka dala ng sobrang pagod yan kagabi. Nay, hindi. Makinig kayo. Nakita ko yung ebwa. Na parang nandun ako. Malinaw na malinaw at hindi pa naginip. Parang nandun talaga ako. O sige, huminahon ka muna. Kumain ka na muna habang nag-uusap tayo. Dahil baka malate na tayo. May pupuntahan pa tayo eh. Pero seryoso nga ako, Nay. Yung ebwa, di ba, mukha siyang malaking unggoy? Parang malaking gorilya na may mahabang kuko. Di ba gano'n itsura niya? Paano niyo may papaliwanag na alam ko yung itsura niya? Eh hindi pa naman ako nakakakita ng gano'n sa buong buhay ko, di ba? Baka naman nakita mo dun sa lamay kahapon. Hindi ho posible yun, Nay. Nasa lupa ako nun sa labas. Napatumba ako ng suntok, di ba? Wala akong malay nun. Nako naman, hindi kaya may problema na sa ulo mo dahil sa pagkakasuntok sa'yo? Masakit pa ba? Kung ano-ano na yung naiisip mo eh. Hindi po katang isip yun, Nay. Kung ayaw maniwala, edi wag. Wala na akong magagawa. Kinusot ko ang aking mga mata at minasahe ang aking sentido. May mga puting kisla pa rin, pero unti-unti na itong nawawala sa bawat pagkurap ko. Alam ko naman na hindi madaling paniwalaan ang nakita ko. At kahit naman maniwala si nanay, ano naman ang gagawin niya sa nakita ko? Naghanda na lang ako para sa pag-alis namin. May tumawag kay nanay. Isang libing ang pupuntahan namin sa kabilang baryo. Angelo, dala mo ba ang bolo? Opo, Nay. Mabuti naman. Dapat lagi kang handa. Ugaliin mong nakasukbit niyan lagi sa bewang mo. Sige po. Pero aatake ba talaga yung aswang kung ganitong karami yung tao? Hindi natin alam. Parang mas lumalakas ang loob nila. Sinalakay na nga ang loob ng bahay kahapon eh. Eh, ano pong gagawin natin? Aabangan na lang natin sila na dumating? Kapag nailibing na ang patay mamaya, kailangan nating magsindi ng apoy sa tabi ng puntod at panatilihin ang apoy para iwasan ng mga ebwa. Yun ang trabaho natin. Para kapag umalis na ang mga kamag-anak merong bantay. Hala, buong gabi natin gagawin yun? Oo anak, buong gabi sa loob ng 9 na araw. Dahil yan ang pinakagusto ng mga ebwa. Kapag bagong libing dahil sariwa pa ang bangkay. Ang gawain nila gamit ang mga mahahaba nilang kuko. Hinuhukay nila ang patay tapos bubuklatin ang katawan. Ha? Tama. Bangkay nga yung hinuhukay na ebos na nakita ko sa panaginip. Anong sabi mo anak? Wala po. Ayaw niyo naman maniwala eh. Kailangan nating bantayan ng bangkay. Dahil kapag nahukay ng ebwa, pagpepiestahan niya yan. At alam mo kung anong paborito ng mga aswang na kumakain ng patay na tao. May paborito po sila? Namimili pa sila? Abay oo naman.
Ang inaasinta talaga nila lagi ay yung atay. Yon ang pinakamalinamnam para sa kanila. Bakit po hindi puso? Dahil ang atay, imbakan ng ating mga emosyon yon bilang tao. Yung mga salitang pighati, dalamhati, luwalhati, lahat yon galing sa sinaunang salita na hati, na siya namang pinanggagalingan ng salitang atay. Kaya siguro malasang-malasa sa kanila yon. Nalalasahan naman kaya nila yung emosyon ng taong namatay pag kinagat nila at kinain nila. Yon ang bagay na pinagdarasal kung hindi natin malalaman. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. May mga sabi-sabi na ang mga aswang na kumakain ng bangkay, maaari nilang gawing aswang din tulad nila ang mga tao. Po? Paano po? Hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan nating mag-ingat sa mga ebwa dahil isa sila sa mga malalakas at pinakamalaking aswang. Nailibing ang namatay nang walang aberyang nangyayari. Umalis na ang pamilya at natira kami ni nanay. Bago sumapit ang gabi, nagsindi na kami ng apoy sa gilid ng puntod ng patay. Lumipas ang ilang oras na tahimik ang lahat hanggang sa biglaan lamang. Tila ba humampas sa aking ilong ang napakasangsang na amoy. Ano yun, Nay? Huwag kang maingay. May malapit na ebwa. Bakit? Hindi ba siya takot sa apoy? Angelo! Sa likod mo! Umilag ka! Aray! Tumayo ka, Angelo! Tulungan mo ako! Buisit na yan! Dalawa sila! At may isa pa! Nay! Tatlo sila! Nay! Sinubukan kong salagin ang pag-atake ng isang ebwa habang ang dalawa ay dinudumog si nanay. Nagawa niyang pabagsakin ng isa habang ako naman ay hirap na hirap depensahan ang aking sarili. Nasaksak ko ang kalaban ko sa tagiliran pero umatungal ito ng napakalakas sa galit at sinubukan akong atakihin ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakalaban dahil may matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa aking tenga. Naramdaman kong tumumba ang ebwa na umaatake sa akin at ang paghawak sa akin ni nanay. Kasabay nito ang pagkislap ng maliwanag na ilaw sa likod ng aking mga mata. Namuti ang lahat. Napapikit ako at nanghina. Napaluhod ako. Iba't ibang mga eksena ang nakikita ko kahit na nakapikit ako. Napakabilis nito. Nakakahilo at nakakalito. Hello, anak! Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, anak! Okay ka lang ba? Opo, Nay. Angelo, ano ba? Kayo ka pa talaga nagkaganyan sa gitna ng gulo. Pati ako gusto na kitang saktan sa ginagawa mo eh. Nay, pasensya na po. May nangyari kasi. May nakita ako. Pero napakabilis. Hindi ko po maintindihan. Talaga? Para bang nangyayari lang ang mga sakit mo sa ulo at ganyan kapag oras na ng laban? Kinailangan pa kitang iligtas. Hindi naman sa hindi ko gustong gawin yun, anak. Pero paano kung hindi ko na magawa yun sa susunod? Saan ka pupulutin? Oo nga po, Nay. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko naman sinasadya na tuwing kailan may peligro, doon maatake yung sakit ng ulo ko eh. Pasensya na po kung lagi akong pabigat sa inyo. Ay nako, ewan ko na. Nai-stress na ako sa yung bata ka. Sige na nga. Hayaan mo na. Ang importante ay ligtas tayo. Tumayo ka na dyan. Hindi mapantayan ang sama ng loob ko. Hindi ko na nga natulungan si Nanay Carmen. Ang laki ko pang abala sa kanya. Ramdam ko ang inis niya kahit hindi siya nagsasalita. Gusto ko sanang maiyak doon mismo sa harap ni nanay. Pero namataan ko mula sa entrada ng sementeryo ang isang dalagang humahangos papunta sa amin. Nakakunot ang noo nito at seryoso ang maamo niyang muka. Nagulat ako dahil kahit medyo may kaliitan sa pangangatawan at hanggang sa balikat ko lang ang tangkad niya, mukhang matapang at palaban ang kanyang dating. Tiyang Carmen, pasensya na po't nahuli ako.
hindi ko kayo natulungan dito. Oh Carla, naparito ka. Sabi ko ako na ang bahala kahit baryo nyo ito. Tulong-tulungan naman tayo. Kumusta si Jerry, ang tatay mo? Dinala ko na po siya sa ospital, tiya. Ha? Lumala pa ang kondisyon niya? Oo po, tiya. Sa tingin ko po, hindi na kaya ni Papa. Bilang na po ang mga araw niya, sabi po ng doktor. Kumakapit na lang po siya para magpaalam sa amin. Diyos ko naman. Pero iha, bakit ka nandito? Hindi ba dapat kasama mo ang tatay mo? Yun na nga po ang pinunta ko. Tingin ko po, inaasinta na tayo ng mga ebwa. Tingnan niyo po, kailan pa naging 3 ang umatake? Lagi naman po silang paisa-isa lang. Tama ka. Kaya nga nagulat din ako kanina nung sumulpot sila dito. Mabuti po at kasama niyo yung anak niyo. Etong si Angelo. May sakit, kaya medyo nanghihina. Kapag lumakas-lakas na tsaka siya makakasabay ng laban. Inaatake kasi siya ng matinding sakit ng ulo. Di sumabay na po siya ng check-up. Pabalik na po ako ng ospital. Hihingi nga po sana ako ng tulong magbantay kay tatay. Alam niyo naman po na mahilig mag-abang sa mga ospital, sa mga morgue at mga punerarya yung mga ebwa. Mabuti pa nga, para madalaw ko na rin ang tatay mo. Nagtungo kami sa ospital sa baryo nila Carla. Isang maliit na building lamang ito na may isang palapag, pero dinadayo ng mga kalapit na baryo. Kaya karaniwan ay puno at laging busy ang mga doktor. Pero ngayong gabi, hindi masyadong marami ang tao. Umakyat kami sa kwarto ni Mang Jerry at nakita ang maraming tubo na nakakabit sa kanya. Wala itong malay at ang mga umalis na kamag-anak. Mukhang nagpapaalam na sa kanya sa huling pagkakataon. Nalungkot ako sa sitwasyon ni Mang Jerry. Pero si Carla pa ang nagpalakas ng loob namin. Kahit ganyan si tatay, ayokong mawala ng pag-asa. Ayokong isipin niya na panghihinaan na ako ng loob pag wala na siya. Gusto kong ipakita na ipaglalaban ko siya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Sa sakit man niya o laban sa mga ebwa na gustong kumuha sa kanya. Sobrang tapang mo naman, iha. Oo nga, hindi katulad ko, lagi akong palpak. Hindi naman sa ganon. Baka talagang may issue yung ulo mo. Dun sa mga kwento nyo, parang hindi normal na migraine yan. Pero mabuti na rin na ipacheck mo. Baka naman mahal dito. Hindi, sasamahan kita. May kilala kasi kaming doktor na tumutulong sa amin. Pinagaling kasi ni Papa yung anak niya dati nung nausog. Kaya yun, simula nun, lagi na kaming libre. Sinamahan ako ni Carla habang binabantayan ni nanay si Mang Jerry. Nagtungo kami sa kakilala niyang doktor at sinuri niya ako. Napakamot kami pareha sa ulo. Dahil ayon sa doktor, mas okay pa ako sa okay. Sinabi lang niya na magpahinga na lang dahil baka dala lang ng pagod ang mga sintomas ko. Maaring normal nga lang na sakit na ulo yung nararamdaman mo. Pero duda talaga ako dun sa nakita mo ang itsura ng ebwa. Kahit hindi ka pa nakakakita ng ganun. Medyo malabo yun. Hindi madaling mag-imbento ng ganun. Ay salamat, may naniniwala na din sa akin. Si nanay kasi iniisip ata niya na ginagawa ko lang palusot tuwing lumilitaw yung mga pangitain. Hindi ko naman siya masisi. Kasi 2 beses na akong pumalpak dahil sa sakit ng ulo ko. Hindi ko alam bagong kakilala lang kita Pero mukha namang hindi ka magsisinungaling sa ganong bagay. Sino ba namang gustong ilagay yung sarili pati mahal sa buhay sa peligro kung pwede namang hindi, di ba? Oo. Gusto ko pa naman ipakita kay nanay na maaasahan ako. Gusto ko siyang matulungan Nahihiya kasi ako na parang palamunin lang ako lagi. Simula kasi nang ampunin niya ako, lagi na lang siya nag-aalaga sa akin. Sana mabalik ko yung utang na loob. Ano ka ba? Mabait si Chang Carmen. Inampon ka niya dahil gusto niya, hindi para gawin kang katuwang sa buhay. Kung ganun ang gusto niya, di sana asawa ang hinanap niya, hindi anak. Kaya wag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kasi baka lalo kang magkamali kung masyado kang natataranta. Alam mo Carla, bakit sobrang mature mo?
Hindi ba mas bata ka pa sa akin? Matagal na kasi ako nagsasanay bilang albularyo. Marami na akong naranasan. Gusto ko nga di sundan yung pagiging albularyo ni nanay. Kaso, nahihirapan talaga ako. Pagkatapos kong sabihin yon ay may naamoy ako. Ang nakakasulasok na amoy na isa lang ang ibig sabihin. Nagkatinginan kami ni Carla bago siya sumenyas na sundan namin ito. Narating namin ang likod ng ospital. Dahil gabi na at walang tao sa likod ng gusali, sinubukan naming buksan ang pinto kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Hindi na kami nagulat na ang pintuan ay patungo sa isang morgue. Biglang kumapit sa braso ko si Carla at hinatak niya ako pabalik sa pintuan. Tinuro niya ang kabilang banda ng kwarto. Sa gitna ng lamesa na may bangkay, isang ebwa ang nagsusubok tuklapin ang nakatakip sa katawan ng namatay. Nilabas ni Carla ang isang maliit na itak mula sa kanyang likod. Napatingin ako dahil siya ang nagsabi sa amin na bawal ang mga sandata sa ospital. Nilabas ko naman ang lighter ko. Inatake namin ang ebwa bago pa kami matimbog sa aming pwesto. Napakabilis ni Carla. Isang saglit ay nasa tabi ko pa siya. Sa susunod ay sinasaksak na niya ang ebwa. Napahiyaw ang aswang at tumulo ang berdeng dugo nito mula sa sugat. Pero hindi pa rin ito natinag. Bumaba siya mula sa lamesa at inatake si Carla. Nabitawan niya ang itak at dali-dali ko naman itong kinuha. Umumang ako na sasaksakin ang ebwa sa likod. Pero sa huling sandali, nagputi na naman ang paningin ko. Tinaga ko pa rin ang kalamnan ng aswang at napahiyaw ito sa sakit. Sa pagkakataong ito, kasabay nang nangyayari ang mga pangitaing umaandar sa isip ko. Angelo? Angelo, ano nangyayari? Naririnig mo ba ako? Namumuti yung mga mata mo, Diyos ko po! Carla, may nakita ko. De la Cruz. Yun yung apelido mo, di ba? Oo, bakit? Paano mo nalaman? At saka anong kinalaman nun sa mga nakita mo? Gerardo de la Cruz. Ang buong pangalan ng tatay mo, hindi ba? Oo. Bakit? Bakit sabihin mo? Nakita ko ang puntod niya. Ang mga ebwa. Sinalakay kami ni nanay sa puntod ng papa mo habang binabantayan namin. Biglaan ng lahat. Marami sila, Carla. Naku, hindi magandang resulta. Si nanay. Diyos ko, Angelo! Si Papa? Mamamatay na talaga siya. Hindi na siya mabubuhay. Yun ang sabi mo, hindi ba? Puntod niya? Napailing na lang ako sa tanong niya. Niyakap ko siya habang humahagulhol ito. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya at pinilit ko na lang tatagan ang kalooban ko sa kabila ng mga nakita ko pa sa pangitain ko. Dito ko na napansin na wala na ang ebwa. Naghintay ako ng ilang minuto bago ko itanong ang kalagayan ng ebwa. Napangiwi naman siya dito. Pasensya na nakatakas siya, pero nasugatan natin siya. Yung huling saksak mo sa kanya, mukhang malubha na ang sinapit niya doon. Hirap na rin siya, at tingin ko hindi na makakaligtas yun. Pero Angelo, bago siya nakatakas, binalaan niya tayo. Ano? Ang kapal naman ng mukha nun. Sabi niya, bilang na daw ang araw nating mga albularyo. Lahat daw ng pumipigil sa kanila. Maghihiganti daw yung pinuno nila. Kailangan malaman to ni nanay. Tara, sabihin natin sa kanya. Pero kung pwede, wag mo na lang iparinig kay Papa yung nakita mo. Alam kong wala siyang malay, pero alam kong naririnig pa rin niya tayo. At ayokong malungkot siya. Hindi ko kakayanin yun, Angelo. Oo, sige Carla. Ikaw na bahala. Bumalik kami sa kwarto ni Mang Jerry. Niyakap ko agad si nanay habang si Carla naman ay dumiretso sa papa niya. Napaiyak na lang ako dahil sa mga nakita ko. At maya-maya pa, sinantabi ko si nanay sa labas ng kwarto. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Sinabi ko na nakita ko ang puntod ni Mang Jerry. Nakumpirma ko ang buong pangalan niya kay Carla.
Sinabi kong nakita ko ang kadugtong ng una kong pangitain. Ang malaking ebwa na may hinuhukay na puntod. Ang puntod ni Mang Jerry. Sinubukan namin siya ni Nanay pigilan, pero masyado siyang malakas. Nagawa niya kaming masaktan. Sa huli ay nakita kong tinatangay nito ang bangkay ni Mang Jerry. At higit sa lahat, nakita ko si Nanay na naghihingalo at nasa bingit ng kamatayan. Pero Nay, ang pinakamasakit dun, wala din ako magawa dahil lubaha ako nasaktan eh. Nakita ko yung dugo sa katawan ko, hindi po ako makabangon. Diyos ko, Angelo! Totoo nga ba? Opo Nay, hindi po ako nag-iimbento. Bakit naman po ako mag-iimbento na kamatayan nyo? At saka mukhang kamatayan ko din. Sigurado ka ba? Kinumpirma ni Carla ang pangalan ni Jerry. Opo. O sige anak, huminahon ka at gagawa natin ito ng paraan. Ho? Paano naman po? Naniniwala na ako sa'yo. Pasensya ka na at natagalan ako bago ka paniwalaan. Naniniwala akong hindi lang niyang pawang mga simpleng panaginip. Mukhang may kakaiba kang kapangyarihan, anak. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Nakikita mo ang kinabukasan. Isa kang manlalakbay. Ginagamit ng mga manlalakbay ang isip nila para silipin ng kinabukasan. Narinig ko na ang ganitong kapangyarihan. Pero ngayon lang ako nakakita ng taong may taglay na ganito. Nakakamangha. Namangha ka pa, Nay? Nakita ko nga kung paano tayo mamamatay eh. Hanggat hindi pa nangyayari, pwede pa nating baguhin. Ang ibig niyo pong sabihin, yung papa ni Carla, pwede pa po siya mabuhay? Yan ang hindi ko alam, anak. Sakit kasi ang pinag-uusapan kay Jerry. Ang sa atin naman ay iba ang mga sanhi. Mas kaya natin yung iwasan. Pero malay natin, baka naman pumalya pa yung pangitain mo. Malay mo, mabuhay pa tayong lahat. Hindi po palyado ang pangitain niya, Tiyang Carmen. Tama po si Angelo. Oras na po talaga ni Papa. Wala na po siya. Diyos ko naman, Carla. Ayos lang po yun, Tiyang. At least po nakapagpaalam ako sa kanya. Agad siyang niyakap ni Nanay. Maya-maya pa ay dumating ang iba pa nilang mga kamag-anak. Binantayan namin ang bangkay ni Mang Jerry hanggang sa lamay sa bahay nila. Sa kabila nito, nabubuo ang kaba sa aking dibdib sa bawat araw na lumilipas. Dahil alam ko ang nalalapit na mangyayari sa oras na malibing ang papa ni Carla. Kaya naman sa pangalawang araw ng lamay, nilapitan ko si Nanay. Nay, pwede ba kita makausap? Nagdesisyon na kasi ako eh. Imbis na matakot, gagawin ko na lahat para mapigilan mangyari yung nakita ko. Gusto mong baguhin ang kinabukasan natin? Opo, Nay. Alam niyo po ba kung paano? Alam kong yan ang sasabihin mo kaya naghanda ako. Matapang ka naman, Angelo. Andun ang puso mo sa dapat gawin. Ngayon, paghahandaan na talaga natin. Gusto mo bang aralin natin kung paano kontrolin ang kapangyarihan mo? Sige po. Kung kaya ko, gagawin ko talaga yan. Kaso, paano kung hindi kaya ng katawan ko? Lagi na lang ako nahihirapan tuwing may pangitain ako. Bawat tao may taglay na lakas at kahinaan. Kung hindi talaga kaya ng katawan mo, maraming ibang paraan para magamit ang meron ka. Huwag mong isipin na iisa lang ang daan. Lahat ng tao espesyal sa kanilang abilidad. Depende na lang sa'yo kung paano mo gagamitin ang meron ka. Nasa diskarte mo yan. Salamat po, Nay. Akala ko kasi wala na talaga akong kwenta kasi hindi ako marunong makipaglaban sa mga aswang. Pasensya ka na din kung ganun ang pinalabas ko. Huwag kang mag-alala. Sabay nating aaralin niyang kapangyarihan mo. Ilang araw na lang ang natitira sa amin, kaya sinimulan agad namin ang pagsasanay. Sa araw, tinuturuan ako ni Nanay para magamay ang aking mga pangitain. Habang sa gabi, tinuturuan niya akong makipaglaban. Halos buong araw,
Nagsasanay kami habang binabantayan ang bangkay ni Mang Jerry. Ako na pong makikipagsanay sa kanya sa gabi, Chang. Magpahinga na po kayo. Sigurado ka ba dyan, Iha? Nakita ko naman po yung potensyal niya. Nagawa niya ring atakihin yung ebwa sa morgue. Kailangan lang po niya ng dagdag practice. Baka naman may kailangan kang asikasuhin sa lamay. Sige lang po, Chang. Ito na rin po kasi yung ambag ko. Di ba po gustong kuhanin ng ebwa ang bangkay ni Papa sa hukay? Hindi ako papayag na mangyari yun. At kung kailangan magdamag tayo dito gabi-gabi, gagawin ko yun. Eh ako, anong kailangan kong gawin? Marunong ka nang umatake. Tingin ko nakukulangan ka sa pagdepensa sa sarili mo. Tingnan natin kung anong gagawin mo kung nakompromiso ka na. Dapat utakan mo ang kalaban. Inaalam namin ni nanay kung anong kakayanan ng kapangyarihan ko. Baka magamit ko laban sa mga ebwa to. Tama yun. Kung alam mo kung anong ikikilos ng kalaban bago pa nila gawin, eh di mas kapaki-pakinabang. Yun nga sana. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa gamay. Pumapasok lang sa akin basta-basta lahat ng pangitain. Nasubukan mo na bang alamin kung paano? Baka naman may mga trigger. Napapansin ko kasi tuwing may engkwentro sa mga ebwa, nangyayari yun eh. O kaya pag may stressful na pangyayari sa akin, nasapak ako nung unang beses, tapos dun nagsimula ang lahat. Eh gusto mo ba sapakin din kita ngayon? Magvo-volunteer ako para upakan ka tuwing kailangan mo. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng yung hindi ako nasasaktan na may access ako sa kapangyarihan ko? Eh ano na bang naturo sa'yo ni Chang Carmen? Tinuro niya kung paano maging kalmado pag may nakikita ako. Para hindi daw ako masuka o sumakit yung ulo ko. Kasi pagkatapos lagi, wala na akong kwenta eh. Makakatulong yun sa laban. Lalo na may tumawag na naman kay nanay. Kailangan na naman namin magpunta sa isang libing mamaya. Narinig ko nga eh. Eh, sigurado ka bang kaya mo mag-isa dito mamaya? Oo naman, Angelo. At kung tama yung pangitain mo, hindi pa sila aatake dito. Harapin nyo sila. Baka makakuha pa kayo ng impormasyon tungkol sa binabalak ng pinuno. Iniisip ko nga, ano pa nga ba mga paraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa... Aray! Eh, pasensya ka na. Sinapak kita ng biglaan kasi baka... Namuti ang aking paningin. Nagmistulang nasa ilalim ako ng dagat. Hindi ko na marinig ang boses ni Carla kahit kinakausap niya ako. Maya-maya pa, biglang nasa gitna na ako ng sementeryo. Malakas ang ulan pero hindi ito iniinda ng mga naghuhukay. Nasa libing ako pero hindi ko kilala ang mga tao. Hindi mga kamag-anak ni Carla. At nakita ko si nanay. Pilit niyang tinatakpan ang baga ng apoy mula sa hangin. Pero nauulanan na ang mga sulo. Pinuwersa ko ang sarili ko na pabilisin ang mga nangyayari. At nagulat ako dahil sumunod ang mga kaganapan. Hanggang sa biglang may nakita ako sa gilid ng aking mata. Sumigaw ako kay nanay nang makita ko ang dalawang ebwa na sumulpot sa kanyang likuran. Nagpulasan ang mga tao. Tumakbo ako papunta kay nanay at sa mga aswang. Huminga ako ng malalim at sinubukan ang turo ni nanay. Dahan-dahan akong kumalas sa pangitain. Namulat ang mga mata ko sa nag-aalalang mukha ni Carla. Uy, Angelo, okay ka lang ba? Pasensya ka na. Ayos lang. Nakita ko yung mangyayari sa libing mamaya. Dalawang ebwa. Nilusob nila yung libing kasi malakas yung ulan. Kakaunti lang kasi yung tao. Yung naghuhukay lang at ilang miyembro ng pamilya tsaka kami ni nanay. Ano nangyari? Tinapos ko na nung umatake sila eh. Ang mahalaga, alam ko na kung saan sila manggagaling at kailan sila kikilos. Okay na yun. Kasi habang tumatagal na nandun ako, sumasakit lalo yung ulo ko. Oo naman no. Mahirap talaga na wala yung isip mo sa kasalukuyan. Humanda sila sa akin ngayon. Alam ko na kung paano gamitin tong kapangyarihan ko. Paulit-ulit na tanong sa akin ni nanay kanina kung sigurado ba akong mamaya mangyayari ang nakita ko. Dahil base sa pangitain ko, umuulan pero tirik ang araw paalis pa lang kami ng bahay. Sigurado ka ba sa nakita mo anak?
Opo, Nay. Magtiwala po kayo sa akin kahit ngayon lang. O sige, sinabi mo Basta't senyasan mo ko pag parating na sila. Oh, tignan mo, Nay. Ayan na oh. Umuulan na oh. Sabi ko sa iyo eh. Naku po, mukhang totoo ka talaga. Hindi na talaga ako magdududa pa. Kahit konti, wala na. Bad trip talaga tong ulan eh. Lagi nawawala yung apoy natin. Sinakto talaga nila sa ganitong tag-ulan na panahon na maging agresibo, no? Aba, ayon nga sa sinabi ninyo, mukhang pinaplano ng pinuno nila ang lahat ng ito. Mas madali ding maghukay para sa kanila dahil malambot ang lupa sa ulan. Pero subukan pa rin natin yung apoy. Teka, aayusin ko nga. Kasabay ng pagsindi ni nanay sa apoy ang paghuhukay sa lupa. Katulad sa aking nakita. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tumakbo ako agad kay nanay na ikinagulat ng mga tao. Sumigaw ako at doon naman siya napatingin sa kanyang likod. Bago pa dumating ang mga ebwa, nakahanda na kami laban sa kanila. At nang lumusob sila, agad namin silang napuksa. Nagpasalamat sa amin ang mga kamag-anak ng namatay. At sa kauna-unahang panahon, hindi na ako binungangaan at pinagalitan ni nanay pauwi mula sa trabaho. Ang galing mo dun, anak ha. Iba ka na talaga. Unti-unti pa baka pwede ka nang manghula sa darating na loto, ano? Nay naman eh. Hindi kaya ng kapangyarihan ko yan. Puro tungkol lang sa kalaban natin yung nakikita ko. Eto naman, binibiro lang kita. Masaya kasi akong kaya mo nang kontrolin yung kapangyarihan mo. Abay mukhang magagamit talaga natin yan. Lalo na't naglipa na ng mga aswang dito sa baryo. Pero hindi ko po talaga maintindihan. Bakit sa dinami-dami ng mga ebon na napatay nyo, hindi sila nauubos? Gaano ba sila kadami? Ang liit lang naman ng baryo natin, di ba? Alam mo, iyan na nga rin ang pinagtataka ko Para bang pag pumapatay tayo ng isa, may susulpot pang dalawang kapalit. Padami sila ng padami. Hindi na maubos-ubos yung mga salot na yan. Hindi kaya yun yung plano ng pinunong ebwa? Hindi ako mapakali. Ano bang balak nila? Baka pwede naman natin malaman. Kasi Nay, kung paabante yung nakikita ko, baka pwede din ba atras? Iniisip ko kasi kung kaya ko din makita yung nakaraan. At kung kaya mo, baka makita mo din ang plano ng pinuno ng mga ebwa. Oo, Nay. Tama ka. Aba anak, nakakabilib ka na talaga ngayon Panay ang pakitang gilas mo. Ang galing ng naisip mo Sabi ko sa'yo, Nay. Tiwala ka lang sa akin. O sige, tingnan natin kung gagana ang gusto mo. Pero kaya mo pa ba? Hindi ka pa ba pagod? Hindi ba sumakit ang ulo mo? Hindi ka ba nasusuka? Dahil may susubukan ako. Kailangan ko na may sapat na enerhiya ka. Kaya ko yan, Nay. Sus, yun lang ba? Isang paglalakbay lang sa kinabukasan, kaya-kaya ko yan. Sige, magyabang ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong panindigan. Pero ano po bang balak niyong gawin? Bubuksan natin ang kakayahan mo. Kailangang mawala ang kahit anong balakid. Kailangang nakapokus ka sa gagawin natin. Kailangang matatag ka dahil maraming pwedeng magpigil sa'yo. Hindi pangkaraniwan ang gagawin mo. Opo, sige po, game ako. Doon tayo sa kwarto mo. Humiga ka ng maayos sa kama at ilagay mo ang mga kamay mo sa dibdib mo. Maghahanda ako ng mga insenso, langis at iba't ibang klaseng halamang gamot. Meron kang maaamoy na magtutulak sa'yo sa ibang dimensyon. Hayaan mo lang yon. Huwag kang matatakot. Hayaan mong dalhin ka ng isip mo sa kailangan mo. Ang iisipin ko lang, dapat mapunta ako sa panahon na nagpaplano yung pinuno. Ganun na nga anak. At anak, mag-iingat ka ha. Sinunod ko ang utos ni nanay. Sa pagpapausok niya sa kwarto, nagsimula akong makaramdam ng pagkagaan ng katawan ko. Mga kislap ng puti ang sumunod na nakita ko.
Tinutok ko ang lahat ng puwersa ko sa layunin ng paglalakbay ko. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtulak sa akin sa isang direksyon. Madilim na kuweba ang susunod na dinatnan ko. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nakikita ko pa rin ang lahat ng nangyayari. At dahil dito, tumindig ang mga balahibo ko sa mga pinagmasdan ko. Puno ang kuweba ng mga ebwa. Tumatawa ang iba at halatang masaya. Mukhang may inaabangan sila. Napasulyap ako sa bungad ng kuweba. Dahil isang malaki at mukhang mabangis na ebwa ang may hinahatak na mabigat na mga bagay. Bawat yabag niya, sinasabayan ng katuwaan ng mga kasamahan niya. Muntik na akong mapasigaw sa nakita ko dahil nilapag niya ang 2 bangkay sa gitna ng kuweba. Magbibista tayo ngayong gabi. Kumain kayo. Ubusin niyo mga taong yan. Magpakabusog kayo dahil marami pang susunod. At pinapangako ko, ang buong lahi ng kalaban natin, matitikman nyo na! Pero huwag kayong matakot, aking mga anak. Kahit anong gawin ng mga pesting albularyo na yan, hindi nila tayo magagapi. Dahil hindi nila alam ang aking alas. Ang sikreto natin, hindi tayo mauubos hanggat hindi nila ako natutugis. Bilang na ang oras nila. At sa wakas, darating na ang araw na maaari tayo maghari sa gabi. Uunahin kong gawin kauri natin ang kalaban natin. Gusto kong makita kung anong gagawin nila habang unti-unti silang nagiging katulad ng mga nilalang na kinamumuhian nila. Abangan nyo! Makikita nyo! Samantala, ito muna ang alay ko sa inyo. Simulan na natin ang pistahan, mga anak! Sa pahintulot ng pinuno, pinagkaguluhan ng mga aswang ang 2 bangkay. Pinirapiraso nila ang katawan ng mga tao. Gusto kong masuka dahil kilala ko ang mga namatay. Mga kapitbahay namin sila na nadisgrasya sa isang aksidente. Dito pala napunta ang katawan nila na di na natagpuan. Hindi ko maiwasang murahin ng pinuno nang inangat niya ang ulo ng bata at kagatin ito. Napatingin siya sa aking gawin nang gawin ko ito. Ngumiti siya. Kinilabutan ako pero hindi ito nagtagal dahil ramdam ko ang malakas na paghatak sa akin. Nagpadala ako sa direksyon na pinanggagalingan ko hanggang makarating ako sa kasalukuyan. Mga walang puso yung mga hayop na yon. Mga halangang bitukan nila, Nay. Papatayin ko silang lahat! Anong nangyari, Angelo? Anong nakita mo, anak? Maghunos dili ka. Si Mang Ruben at yung anak niya. Alam ko kung nasaan sila. Alam ko kung anong sinapit nila. Yung kapitbahay natin na nahulog sa bangin habang nakasakay sa tricycle. Opo, Nay. Kinuha sila ng mga ebwa. Pinagpipistahan yung mga katawan nila. Diyos ko po, Angelo. Nakita mo sila. Kinain nila. Kinain nila si Ruby, yung bata. Opo, Nay. Ibig mong sabihin, nakita mo ang pinuno nila. Oo. At nalaman ko din po yung sekreto nila. Siya ang ama ng ebwa. Siya ang gumagawa sa kanila. Pinaparami niya kaya hindi pala sila maubos-ubos. Sabi pa niya, hindi sila tuluyang magagapi hanggang hindi siya mismo ang mapapaslang natin. Siya ang punot dulo ng lahat, Nay. Diyos ko, pero paano natin gagawin yon? Hindi ko pa siya nakikita. Puro alipores lang niya ang gumagawa ng utos niya. Opo, Nay. Hindi siya lumalabas basta-basta. Ayokong ipagpaliban na lang ang engkwentro sa kung kailan siya sasalakay sa atin, anak. Ayokong nasa kanya ang bola. Hindi ba natin matutunton ang kuta ng mga aswang? Nakita mo ba kung saan sila nagpipista sa mga bangkay? Sa loob ng kuweba, Nay. Hindi naman ako nakalabas. Sa dinami namin ng pwedeng pagtago ang kuweba dito, hindi natin alam kung saan sila hanapin. Hindi ko maiisa-isa yun, Nay. Pero kung kailangan, susubukan ko pa rin. Ligtas naman ba?
Kakayanin mo. Hindi ka na nahihilo o nanghihina, hindi ba? Hindi na ho. Pero may kakaiba ako nakita. Bago po ako mahatak pabalik sa kasalukuyan, may punto po na nagkatitigan kami ng hari ng mga ebwa. Hindi ko alam kung paano, pero parang nakita niya din ako. Pwede ho ba yun? Hindi ko alam, anak. Hindi naman sila pangkaraniwan na nilalang. Kaya hindi talaga natin alam ang kabuuan ng mga kapangyarihan nila. Hindi natin masasabing imposible, pero delikado. Mapanganib na kung may koneksyon. Kailangan mo nang mas maging maingat dahil baka gawan niya ng paraan na gambalain pati ang isip mo. Ala, nakakatakot naman po. Sige ho, hindi na ako babalik sa kuwebang yun. Hahanap na lang ako na ibang paraan. Mabuti pa nga, pero malapit nang maggabi. Bumalik na tayo kina Carla at baka kailanganin niya ang tulong natin. Nagtungo kami ni Carla at kinuwento ko sa kanya ang mga naganap. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig at nag-igting ang galit sa mga ebwa na pilit naghahasik ng lagim sa aming lugar. Hinatak niya ako sa likod ng bahay kung saan hindi kami nakikita ni Nanay Carmen. Anong pwede kong gawin, Angelo, para makatulong? Sabihin mo kahit delikado. Sa atin na lang. Pero nanggagalaiti na talaga ako sa mga ebwa na yan. Wala na silang ginawa kundi mameste sa atin. Sino ba yung pinuno na yan? Balak pa niyang kunin ang bangkay ni Papa. Ako mismo kikitil sa buhay niya bago niya magawa yon. Carla, may isang araw pa bago libing ng papa mo. Pwede pa natin paghandaan yan. Sabi ni Chang Carmen, huwag ka na daw sumilip dun sa kuweba eh. Papayag ka ba na pigilan ka? Hahayaan mo na lang ba na maungusan tayo ng visit na malaking unggoy na yon? Kasi ako, hindi ko siya hahayaan na hukayin na lang ang katawan ni Papa. Hindi yun pwede, Angelo. Kung hindi talaga tayo mag-iingat tulad ng sabi ni Nanay, pati ikaw papatayin niya. Malaki yung galit niya sa albularyo eh. Kasama ka na dun. Ilan na yung napatay mo sa mga anak niya? Aba ako pa talagang tinanong mo? Hindi ko na mabilang sa 10 daliri ko. At mas marami pa yung pinatumba ni Papa. Kaya nga sigurado akong mainit ang dugo sa iyo nung malaki unggoy na yun. Paano kung magamit natin yung bilang alas natin? Anong ibig mo sabihin? Sa atin na lang, Angelo ah. Alam ko kasing masyadong delikado. Hindi papayag si Chang Carmen nito. Pero paano kung gamitin mo kung pain? Di ba galit naman siya sa akin? Ano? Nahihibang ka na ba? Gusto mo bang ipagsapalaran natin yung kaligtasan mo? May iba ka pa bang naiisip na solusyon maliban sa matibay kayong mag-ina? Laban dyan sa buong angkan ng mga ebwa na yan. Nakita mo ang kinabukasan nyo na naghihingalo na kayo, di ba? Sabihin mo sa akin, hindi ba tsak nakamatayan nyo ang nakita mo? Oo na. Anong sabi mo? Oo na. Pero hindi ibig sabihin nun, isasakripisyo mo yung sarili mo. Ano ka, martir? At least kami ni Nanay, 2 kami. Paano ka kung tangayin ka ng pinulong ebwa? Isa ka lang laban sa kanilang lahat? Anong pinag-uusapan nyo dito, mga anak? Nay, ito kasing si Carla eh. Wala po. Ang sabi ko lang po kay Angelo, ibibigay ko yung pinakamabisang gamot ni Papa para malunasan agad yung nakita niyang matatamo niyong sugat. Mabuti naman. Meron akong mga dalang halamang gamot. Pero makakatulong talaga yan. Dinadayo pa yung mga gamot ng Papa mo eh. Mabisa talaga at mabilis ang epekto. Nakiusap din po ako sa iba kong mga pinsan at saka sa iba pang mga kamag-anak na gustong bantayan si Papa. May mga ilang tutulong po sa atin. Ay, salamat naman. Mas marami tayong kapanalig. Mas may pag-asa tayo na mahinto sila. Hindi yun ang nakita ko. Pero baka nga magamit natin yung ganung diskarte, no? Sa umpisa, pwedeng kami lang muna ni Nanay. Tapos kapag umatake na sila, tsaka kayo sumaklolo. Tama yun, para magulat sila. Pero hindi ako payag sa sinasabi mo kanina, Carla. Hindi ako papayag na gagawin mong pain ng sarili mo. Nay, gusto ba naman niyang isakripisyo yung sarili niya? Ito naman, napakasumbongero mo, Angelo. Tama na yan, mga anak. Walang martir dito sa atin. Walang iwanan. Basta't magtutulungan tayong lahat. Nay, ano pong plano natin? Paano natin mahuhuli at mapapas lang yung pinuno nang di siya nalabas ng kuweba?
Magtitira tayo ng isa. Paaaminin natin siya kung saan ang pugad nila. Sige ho, mas maganda yun. Hindi na masyadong delikado. May rest back pa tayo kasi tutulong yung mga pinsan ni Carla. Pinaghandaan namin ng libing ni Mang Jerry kinabukasan. Sinunod namin ang setup ng pangitain ko. Pero tinago namin ang mga dagdag na panlaban sa mga ebwa. Natuloy ang libing na mapayapa at matiwasay. Nanaigang pagdadalamhati ng pamilya. Pero kalaunan, nagsiuwian na rin sila. Natira ang mga lalaban sa mga aswang. At pumwesto sila sa malayo at natira kami ni nanay sa puntod. At dito na nga nag-umpisa ang paglusob nila. Tila ba mas malalaki sila? Grupo-grupo silang dumating at pinaghandaan talaga nila ang pag-ataking ito. Una nilang pinabagsak ang mga sulo. Nagawa namin ni nanay atakihin ang mga lumapit sa amin. Nagapi namin ang unang grupo, pero agad namang may lumapit kapalit nila. Sa isang iglap, may dumamba sa likod ni nanay. Nagawa niyang kumawala pero bago niya masaksak ang ebwa, nagawa nitong kalmutin ang batok nito hanggang sa kanyang balikat. Nay! Okay lang ako, anak. Galos lang to. Dito lang kayo sa likod ko! Huwag kayong lumaban! Kunin mo yung gamot, Carla! Mga kasama kayo na! Palimutan niyo sila! Para kay Papa! Mamatay kayong mga peste, kayong mga unggoy! Sa bawat pag-atake ko sa mga ito, may mga kapalit na umaabante. Para bang walang katapusan ng pagdagsa nila. Hanggang sa unti-unti akong nasusugatan na. Magkatalikod kami ni nanay sa puntong ito. Dahil hirap na rin siya at hihingi na sana ako ng tulong kina Carla. Dahil napupuno na ako ng dugo sa katawan. Papalapit na ng papalapit sa pangitain ko ang nangyayari. Pero bago ako makakilos, bigla kong nakita si Carla sa gilid ng aking mata. Ang isa sa mga malalaking ebwa na nag-uutos sa iba, nagawa niyang saktan. Nanlaban ito at maya-maya ay umatras. Nagsimula itong tumakbo paalis. Hinabol niya ang ebwa papunta sa kagubatan. Sinubukan ko siyang pigilan pero desidido siya. Mabuti na lang, nagawang mapaslang ng mga pinsan niya ang mga natitirang ebwa. Pero huli na ang lahat para mapigilan ko si Carla sa balak niya. Carla! Carla, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito! Magtiwala ka lang sa akin, Angelo! Mahahanap mo ako! Huwag ka nang sumunod, anak! Gamutin muna natin ang mga sugat mo. Hayaan mo si Carla. Babalik din siya. Bakit hindi po natin siya sinundan? Salamat po sa gamot ha. Pero mas importante na masundan siya. Napakabilis nilang dalawa. At sa lagay mo hindi ka makakasunod. Kailangan mo muna itong gamot. Kung di mabilis kang mawawalan ng dugo. At mukhang tutugisin niya yon. Tingnan mo. Babalik yan si Carla. Dala niya na yung ebwa. Hindi ba't yun ang plano natin? Hindi, Nay. Narinig kong sabi ni Carla. Hanapin ko daw siya. Tingin ko hindi siya aasa dun sa pag-amin ng ebwa kung nasan yung kuweba nila. Ang kutob ko, ginagawa niyang pain yung sarili niya. Tigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Sinabi ko na nga huwag martir eh. Ano? Eh kung ganun ibilisan mo na. Ikaw ang may hawak ng bola ngayon, anak. Alam mo na ang dapat mong gawin. Opo, Nay. Handa na po ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Umupo ako at inabot sa akin ni nanay ang isang halamang gamot na sinubo ko agad. Nagpakalma ito sa akin at inumpisahan ko ang paglalakbay. Matapos ang ilang segundo, binuksan ko ang aking mata. Tumango ako kay nanay at sa mga pinsan ni Carla. Sinabi ko sa kanila kung paano namin mapapaslang ang pinunong ebwa. Nagsimula akong tumakbo sa daang tinahak ni Carla ng habulin ng ebwa. Bawat segundo sa puntong ito, importante. Dahil nakita ko ang kuweba ng mga ebwa. At doon ay nakita ko ang kalagayan ni Carla. Wala siyang malay at nagsisimula na siyang pagpiestahan ng mga aswang. Alam kong ilang minuto lang ang pagitan nun mula sa ngayon.
Kaya nagmadali ako hanggang sa marating namin ang kuweba. Mula sa likod ng malaking bato, sumenyas ako sa mga kasamahan ko. Tumango sila at dahan-dahan akong lumapit mag-isa sa loob ng kuweba. Matapang ka para sa isang tao! Sa wakas, nagkita na din tayo! At sino ka para magsalita ng ganyan sa akin? Hindi mo ba napagtatanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo? Alam ko. At sa katunayan, marami akong alam sa inyong mga ebwa. Amoy albularyo ka. Maliit na tao pero matapang. Halika, hindi pa muna kita papatayin dahil naaaliw ako sa'yo. Nagtataka ako. Paano mo nalaman ang tungkol dito sa teritoryo ko? Marami akong sikreto. Tulad mo, pinunong ebwa. Pero magkaiba tayo. Dahil yung sikreto mo, alam ko na. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na pakawalan mo ang kaibigan ko ng matiwasay. Para hindi naman masyado marasa mangyari sa'yo. Pinuno? Kilala mo ko? Aba, matapang ang apog mo. Napadpad ka dito at ikaw pa ang may ganang bantaan ako. Hindi ko papakawalan ng kaibigan mo dahil balak kong pintahan ng dugo ang kuweba ko. At matapos nun, huhukayin ko ang tatay niyan para sabay-sabay namin pagpistahan ang laman loob nila. Puro kadada. Sinabi mo pa ang lahat ng plano mo. Pero mahilig ka naman sa ganyan, di ba? Yang bibig mo ang dahilan ng pagkasawi mo at ng buong angkan mo ng kadiliman. Anong? Mga kasamahan, ngayon na! Itong para sa'yo, unggoy ka! Sa pagsabi kong ito, isang bote ng gas ang sumirit sa loob ng kuweba. Sinundan ito ng 1, 2 at 3 pa. Nagtataka pa rin ang mga ebwa sa mga nangyayari. Dahil nagulat sila sa bilis ng mga pangyayari. Hindi nila maintindihan ang mga nagaganap sa biglang pagsulpot ko. Kaya hindi nila nakita ang hawak ko. Tinapon ko ang aking lighter sa loob ng kuweba. At agad kong dinakma si Carla. Sinalubong kami nila Nanay Carmen at pinaslang nila ang mga ebwang sumunod sa amin. Palabas ng nasusunog na kuweba. Nagising si Carla sa puntong ito. At sakto ang pagkakalabas ng pinunong ebwa. Hindi pa siya kinaya matepok ng apoy lamang. Dahil kahit nasusunog na ang katawan, umumang pa siyang aatakihin kami. Pero mabilis ang kilos ng 2 babae. Tinaga siya ng bolo ni Nanay sa leeg. Habang si Carla naman, sinaksak siya sa dibdib. Tinadyakan ko naman siya para madiinan ng metal sa katawan niya. Tumagos yun hanggang likod. Natumba siya sa lupa at nangisay. Ewan ko na lang kung hindi pa maubos ang mga ebwa sa matinding apoy sa kuweba. Siguradong tuluyan ng nagapi ang lahi nila sa ginawa namin sa pinuno nila. Ay, salamat! Natapos na rin ang lahat. Hindi na matatakot ang mga kababayan natin sa mga ebwang yan. Salamat sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, anak. Hindi natin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kapangyarihan mo. Itong si Carla po kasi, pasaway. Siya'y nagtulak sa atin sa ganitong plano. Alam ko naman kasing susundan mo ko. Para saan pa yung kapangyarihan mo, di ba? Sigurado ka na ba, anak? Sigurado kang hindi talaga tayo didiretso sa talyaan ng loto. Nanay naman eh. Biro lang. Napakagaling mo kasi, anak. At totoo nga ang sabi ni Nanay, Miss Clar. Simula noon ay hindi na namataan kahit isang ebwa sa aming lugar. Tumutulong pa rin sa taong bayan bilang albularyo si Nanay. Pero malayo na kami at ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa matinding peligro. Si Carla naman, nakilala din sa kagalingan niya sa paggawa ng mga gamot. Isa din siya sa mga nilalapitan ng mga tao pagdating sa mga aswang noong nagkaedad na rin si Nanay. Tinuloy ko ang pagsasanay ko kay Nanay sa natitirang bakasyon ko sa bahay. At pinag-aralan ko pa ang kapangyarihan ko kahit nasa Maynila na ako at bumalik sa pag-aaral. Siyempre,
Ginamit ko lang sa kabutihan at hindi para silipin ang mga exam ko at ang mga numero sa loto kahit lagi akong binibiro ni nanay tungkol dito. Kalaunan, paunti-unting naglaho ang mga pangitain ko. Siguro dahil hindi na ganun katindi ang pangangailangan dahil napuksa na ang mga ebwa. Nakakalungkot dahil nawala ang kapangyarihan. Pero gaya nga ng sabi ni nanay, lahat ng tao ay espesyal. Hindi na kailangan pa ng kakaibang kapangyarihan. Kailangan lang nating malaman kung paano gamitin ang kanya-kanya nating abilidad. Ang importante, kumpiyansa sa sarili, tapang at sapat na diskarte sa bawat pagsubok ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po. Ako po muli ito si Angelo. Lubos na gumagalang.